Welcome to CDCM Reunited Today's Activity. Please view from the beginning up to the end. Thank you, enjoy, and God bless. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Thanks God dahil muli narito na naman po tayo para sa ating morning devotion. At ako po ay nagagalak na muli ang ating grupo ay nagbabalik. At marami pa pong mga nadagdag na mga new members, kaya masayang-masaya po ako na ang aking minahal na grupo ay muling naririto at handang magbahagi muli ng mga salita ng Diyos na ating ipamumuhay at syempre maaari din natin itong ibahagi sa mga taong nauuhaw sa kanyang mga salita. So ayan, bago po ang lahat, tayo po muna ay mag-almusal ng espiritual na pagkain upang mabusog ang ating kaluluwa. So ngayon po, tinatawagan ko po si Brother Lawrence Christopher Ferrer para sa kanyang opening song at susundan din po ito ng opening prayer. He is Lord, He is Lord, He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord. Lord, marami pong salamat sa oras na ito at nandito po kami sa aming morning devotion upang magbulay-bulay po ng inyong mga salita. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, at i-bless niyo po yung speaker na magagamit hanggang sa opening song at opening or presider hanggang sa closing song at closing prayer, at yung mga makikinig nito ay mapagpala po, Panginoon. Ito po aking samot panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Ayan. Maraming salamat, Brother Lawrence, sa iyong napakagandang awiting makalangit para sa Panginoon. Ngayon naman po, akin naman pong tinatawagan ang ating speaker na walang iba kung hindi si Brother Joseph Agnad. Maraming salamat, Sister Ann. Magandang umaga uli mga kapatid kay Kristo, at pinapasalamat ko sa Panginoon ang pagkakataong ito na tayong muli ay natipon, tayong muli ay nandito upang tayo ay magbahiginan uli ng salita ng ating Panginoon.
Ngayong umagang ito, atin pong purihin siya pagkat isa na namang umaga ang kanyang binigay sa atin na tayo ay magpuri at isang umaga na tayo ay sumamba, isang umaga na may bagong pag-asa. Ngayong umagang ito, atin pong pag-usapan ang pagiging katapatan. We will talk about faithfulness, truthfulness, katapatan. Na ito ay ating ibabase sa ating passage sa umagang ito na ating babasahin sa Romans chapter 3 verse 4. Not at all. Let God be true, and every human being a liar. As it is written, so that you may be proved right when you speak and prevail when you judge. Ating napahinggan ang Romans chapter 3 verse 4 na dito ay napakiliwanag ang sinabi. Pero bago po ang lahat, tayo po ay manalangin muna. Panginoong Diyos na buhay, isa na namang araw, isa na namang pagkakataon na kami makinig ng iyong salita. Hayaan mo ang mga salita mong ito ay tumimo sa aming mga puso. Hayaan mo na makapulot kami ng mga aral na aming ibabahagi rin sa aming mga kapwa Kristiyano, sa aming kapwa na nanampalataya, sa aming kapwa na tumanggap sa iyo. Upang lahat kami ay magpalakasan spiritually, para lahat kami ay magkaroon ng pagkakaisa, na magpatuloy sa iyong itinatawag sa amin, na magpatuloy na hindi masayang ang iyong buhay, ang iyong dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Hiniling po namin ang mga salita mong ito ay bless mo, Panginoon. Na parang pagkain na, Panginoon, ay hayaan mo na maging nourishment of our spiritual body, Lord God. Thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Katapatan. Dito natin makikita na not all, hindi lahat ay tapat. Kung mababasa natin ang Romans chapter 3, dito pa rin sa verse 1, sinabi na dito ang patungkol sa mga Hudyo, patungkol sa mga Jews, no? Na hindi naging tapat, na sila ay naging pabaya, na kanilang niyurakan ang mga katuruan ng ating Panginoon, na ginawa nilang pantakip sa kanilang mga kasalanan ang mga commandment ng Diyos. Ang mga policy ng Diyos na binigay sa kanila ay ginawa nilang pansara sa kanyang sariling kasinungalingan. Pero sabi nga doon, hindi lahat ng mga Diyos ay hindi tapat. At dahil ba na ang mga policy na ito na binigay sa mga Diyos ay galing sa Diyos, ang Diyos na rin ay hindi tapat? Hindi po, mga kapatid. Hindi po ito ang ibig sabihin ng ating Biblia. Ang sinasabi ng Diyos sa atin sa umagang ito, na kahit tayong mga tao ay sinungaling, pero ang Diyos ay palaging tapat sa atin. Na kung minsan ang ating mga kasinungalingan ay pinipilit nating tama upang tayo ay hindi mahukom, upang tayo ay para natin magamit ito para panghukom ng ibang tao, para gamitin natin ang kasinungalingan na ito upang tayo ay upang tayo ay hindi ma-corner. Isang kasinungalingan na kahit nakikita nating tama, pero pinagpipilitan pa rin nating kahit nakikita nating mali, pinagpipilitan pa rin nating tama. Kahit tayo na ay gipit na,
pero hinahanapan natin pa rin ng butas ang isang bagay upang tayo ay makalusot. Pagiging matapat. Pero ang Diyos, ang lahat ng kanyang binigay na commandment, kahit sa Old Testament pa man yan, tapat lahat yan. Pero ang mga Jews, ang mga tao na pinagkalooban nito na siyang gagamit sana ng magpapakita ng katapatan ng Diyos, ay ginamit nila ito upang pang-cover sa kanilang kasinungalingan. Ginamit nila ang salita ng Diyos na ibinigay sa kanila upang makuberan ang pagiging hindi nila matapat. Mga kapatid, napaka unfair naman sa mga Jews kung sabihin natin lahat sila ay hindi naging tapat. Lahat tayo, kahit tayong mga hindi Jews, ay marami sa atin ang hindi tapat. Tayong mga nagsasabing Kristiyano, tayong mga nagsasabing nanampalataya, tayong nagsasabi na tayo tumanggap kay Kristo, tayong lahat ay merong ginagawa na hindi pagiging matapat. Na pinipilit nating gawan ng butas ang isang polisiya upang ating magawan ng kasinungalingan ang isang bagay. Naalala ko yung isang kaibigan. Sabi niya, may isang pulisiya kami sa organisasyon namin. Sabi niya, pwedeng natin to. Ganito ang palusot natin dito para mapagtakpan natin tong ganitong gun. Di ba? Alam na mali. Pero lang yung joke na lang yun. Yan yung sabi namin na yung pulisiya hinahanapan ng butas para magawa pa rin yung gusto. Para may satupad pa rin yung gusto na gawin. 'Di ba? Ang ahas noon kay Eva, doon sa Genesis, anong ginawa ng ahas? Alam ng ahas, alam ni Satan ang pabili ng Diyos. Alam niya, pero nakita niya yung kahinaan ng babae at ginawa niya itong lusot upang mangpahina at magawa ng temptation. No? Alam niya talagang mali yun. Alam niya ang tagubilin ng Diyos. Pero dahil tuso si Satan, ginawa niya ng lusot. Kinuha niya ang kahinaan ng babae upang ito ay matempt. Ganon din tayo mga kapatid Tulad nga ng sabi ng ating verse, not all. God is faithful. Even we are a liar. Even tayo mga tao ay sinungaling. Ano? Sapagkat nasusulat talaga doon na ang mga kasinungalingan natin ay ating ginagamit upang ating maitama ang mali. Upang ating maituwid ang mali. Ganun tayo kasinungaling. Hinahanap natin ang butas, ang isang bagay upang tayo ang maging tama sa mata ng ibang tao. Ganyan kahirap ang trabaho ng isang attorney. Mas lalo yung mga attorney na nagdedepensa sa mga kliyente nilang nagkasala. Alam nila na yung kliyente nila ay talagang nagkasala. Pero dahil ang kinuha nilang propesyon ay pagka-attorney, ang trabaho nila ay magdepensa sa kanilang mga kliyente. Kahit alam nilang mali yung kanilang kliyente dahil sa pera. Dahil ito ang propesyon nila. They want to see the world that they are right.
even they are wrong. No? Kaya ang dami-daming mga nakakalusot na mga kriminal. Dahil sa mga magagaling na attorney na nagdidepensa sa kanila. Ang daming nakakalusot na mga kurap dahil sa mga attorneys nila na magagaling na magpalusot sa kanila. Magdepensa sa kanila. Mga kaibigan, ganun tayo mga tao. And even we are a Christian, may ganun tayong ugali. Sa ating faith, para lang gusto natin na tayo ang paniwalaan ng ibang tao, inahanap natin ang lusot sa Biblia na siyang maibasa natin upang yung tao na hindi naniniwala sa atin ay maniwala sa atin. Na kahit nakikita mo ng baluktot, ay ipinipilit mo pa rin. At dahil may galing ka sa pagiging sales stalker, siyempre, nakukuha mo yung feeling ng isang tao para maniwala sa iyo. Ganon ang nangyayari ngayon sa isang pastor. Ganon ang nangyayari ngayon sa isang sikat ngayon na pastor. Hindi ko na pangalanan. Sinasabi niya na ganito ako. Bakit maraming sumasama sa kanya? Bakit milyon-milyon ang naniwala sa kanya? Bakit milyon-milyon ang nagtiwala sa kanya? Kahit kitang-kita na ang ginagawa niya. Pero marami pa rin nagpoprotekta sa kanya. Kasi nakuha niya na ang loob nila. Dahil sa anyang mga matatamis na salita, dahil sa anyang kasinungalingan na ginamit pa ang salita ng Diyos upang ito ay mapabulaanan. Upang siya ang kampihan. Na kahit maliwanag na siya na ang may kasalanan, pinuprotektahan pa rin. Kasi kaala ng tao, siya ang tama, siya ang agrabyado. Mga kapatid, maraming ganyan. Nagsasabing Kristiyano. Hindi lang yung sikat na pastor na yon. Marami pang simbahan. Iba't ibang klase ng sekta, iba't ibang klase ng denominasyon. They are making the people parang laruan nila. Dahil sa kanilang kasinungalingan, dahil sa kanilang kagalingan na magsalita, kaya nilang itama kahit mali. Mga kaibigan, nais lang ang Diyos. Pero ang Diyos, ang nais niya sa umagang ito, ipakita na dapat siya lang ang ating tignan. Siya lang ang ating pagkatiwalaan. Siya lang ang dapat nating fokusan ng ating pananampalataya. Pagkat siya ang pinakamatapat sa lahat. Ang mga sinasabi ko dito ay pwedeng niyong pagdudahan. Pero nawa kung ang Diyos na ang magsalita sa inyong buhay, kung ang banal na Espiritu na ang magsalita sa inyong buhay, nawa hindi kayo magduda. Pagkat ityan ay ang Holy Spirit ay tapat sa bawat isa. Ang Panginoon ay tapat sa bawat isa. Ang kanyang salita ay tapat sa bawat isa. Walang ibang hangad ang Panginoon kundi kabutihan sa atin. Na maging mabuti tayo. Kaya mga kapatid, ang pagiging matapat ng Diyos, yun sana ang focus natin. Hayaan nyo ang mga tao na nagbabangayan at namamagalingan, nagbibigayan ng kasinungalingan upang itama ang kanilang mga kamalian. Ang focus nawa natin ay ang katapatan ng Diyos sa buhay natin. Let's focus reading the Bible. Let's focus to read His Word.
at ikaw na mismo ang umintindi. Ipanalangin mo na nawa ang Panginoon ang siyang magpaliwanag sa iyo sa mga salita ng Diyos na yan. Nawa ang Diyos na buhay ang siyang magpaliwanag sa iyo kung anong ibig sabihin ng hindi mo naintindihan sa Biblia. Mga kapatid, isa lang naman ang nais ng Diyos pagkatiwalaan mo ang kanyang katapatan sa buhay mo. Yan lang. Pagkat siya ay tapat at ang tao ay sinungaling at ang kasinungalingang yan ay pwede kanyang iwala ng landas. Pero ang Panginoon ay sobrang tapat sa kanyang mga salita, sa kanyang promises. Siya ay tapat. Kaya kung sabi niya na my plans will not harm you but to prosper you. Ayan ang katotohanan. Kasi hindi magsabi ng Diyos ng hindi totoo. Magtiwala ka lang sa Kanya. Ibigay mo lang ang iyong buong puso sa Kanya. Ang Diyos, gagabayan niya ang bawat isa. Nawa ang salita ng Diyos na ito ay ating naintindihan at ating naisapamuhay. Ngayon po ay dadako na tayo sa mga panalangin. Tayo na po ay sabay-sabay nawa na manalangin at magkaisa na idulog ang mga panalangin ito sa ating mga buhay. Idulog natin to sa ating Diyos na buhay. Ang mga prayer request na nandito, ang mga prayer request na gusto nating ipanalangin. At muli, kung gusto nyong mag-prayer request na mas mabasa natin agad, pwede kayong mag-text sa number na 0985-867-8322. 0985-867-8322. Pwede kayo niyang mag-text ng inyong mga prayer request at atin niyang pagtulong-tulungan ni panalangin. Pwede rin dun sa ating comment box na YouTube channel na CDCM Reunited Enlightened Ones, yung sa comment box, dyan na lang ay i-type nyo ang inyong mga prayer request. Pwede rin sa ating Facebook page na CDCM Reunited. Pwede nyong i-follow, like, and doon kayo mag-message ng inyong prayer request. Pero para mas madali, pwede kayong mag-text sa 0985-867-8322. At para mabasa natin yan, at atin niyang pagtulong-tulungan na ipanalangin. Ngayon po ay pagpatuloy nating ipag-pray ang ating mga concerned prayers. Siyempre, ang CDCM Reunited, ang mga officers and members, ang mga churches, panalangin natin yan. Ipanalangin din natin ang mga missionaries na nagsasakripisyo upang ipahayag ang salita ng Diyos. We have no financial to support them, but we can support them by a prayer. Ganon din pag-pray natin ang mga tao na nasa lansangan, walang trabaho, nagpapakahirap ngayon. Nawa ang Diyos ang mag-bless sa bawat isa sa kanila. At pag-pray natin ang health ng bawat isa sa atin, ang trabaho ng bawat isa sa atin. Sabay-sabay nating ipag-pray ang lahat ng ito na prayer concern. Huwag din natin kalimutan si Sister Joyce Espiritu. Pag-unalangin natin ang kanyang karamdaman sa kanyang puso at nawa ang Diyos ang siyang gumalaw at magpagaling sa kanya. At siya ang magpalakas sa kanya. Panalangin din natin ang mga iba't ibang mga ministries online. So sige po, sabay-sabay po tayo manalangin at samahan niyo ako sa panalangin ng mga prayer concern na ito upang silently, saan man kayo naroon ngayon, ay atin itong mapagtulungan ni pag-pray. So manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat. Pinupuri ka namin, sinasamba.
Taos puso po kaming nagpapumbaba, humihingi ng kapatawaran sa iyong mga nagawa, sa aming mga nagawa, na amin mang itong namalayan o hindi. Patawarin mo po kami. Linisin mo po ang aming mga puso't isipan at hayaan mo na mga prayer request, mga prayer concerns na ito na aming idudulog sa iyo ay amin itong iyong marinig. Unang-una po sa lahat ang pinagpipray si Sister Joyce Espiritu. Pinagpipray po namin na ang kanyang buhay ay pagalingin mo po nawa ang kanyang sakit sa puso. Palakasin mo ang kanyang physical na pangatawan at makahanap ito ng kanyang trabaho, Panginoon. Hiniling po namin ang iyong paggabay, pagtulong sa kanya. At wag mo po siyang hayaan na nandun lang sa kanyang kinalagyan ngayon. Pinagpipray rin namin ang mga iba't iba namin mga kasamahan dito sa CDCM United, ang aming mga members tulad na Brother Elmer, Brother Wilmar, at ang mga iba pa. Si Brother Elmer na ngayon ay nasa kanilang lugar at ang kanyang trabaho ay medyo may kabigatan. Hiniling po namin ang iyong paggabay, pagtulong sa kanya. Ikaw po ang siya magprotekta sa kanyang buhay. Si Brother Wilmar na ngayon ay meron pa ring sakit sa kanyang damdamin dahil sa pagkawala ng kanyang lola. Hiniling po namin ang iyong pag-bless sa kanyang buhay at i-comfort mo po siya, Panginoon. We are praying also to Sister Gemaline, Lord God, na may mga naramdaman sa kanyang katawan. Pinapanalangin namin na ikaw ang siyang mag-bless sa kanya at ikaw ang magpagaling sa kanya, Panginoon. Ikaw ang gumabay at magbigay kalakasan sa kanya. Si Sister Mary Rose, Panginoon, maraming salamat pagkat naging malinis ang labas ng result ng kanyang laboratory, Panginoon, ang kanyang mga check-ups, Lord God. At hiniling po namin na patuloy mong pagprotekta sa kanyang buhay at sa kanyang nalapit na papuntang sa main company nila ay nawa doon siya makahanap ng talagang trabaho, Panginoon. Pinapanalangin rin namin ang pamilya Imbien, Sister Ann at ang kanilang buong pamilya. Pinapanalangin namin na ikaw ang bless sa kanilang mga buhay, mas lalo si Daniel na lalaki ito na may takot sa iyo at nawa ay tanggapin ka ng personal sa kanyang buhay. Ganun din, Panginoon, we are praying to Kiel, Lord God. We are praying na yung batang ito palakin mo rin, Panginoon, na may pananampalataya sa iyo, na may takot sa iyo, Panginoon, at hayaan mo, Lord God, na gumalaw ka sa buhay niya. Hallelujah, Jesus. We are praying all the members also of CDCM United. Si Brother Nelson, si Sister Annalyn, si Brother Ronaldo, Lord God, we are praying na maraming siyang ginagawa, Lord God, para sa grupong ito. Hiniling po namin ang iyong pag-bless sa kanyang buhay at hayaan mo na maging patuloy siyang malusog at gamitin mo ang kanyang buhay para sa iyong kaluwalhati. We are praying all, Lord God, all officers, kaming mga officers ng grupong ito. Lord, we are acknowledging you that you are the founder of this group. Kaya palakasin mo po kami at anumang pagsubok ang dumarating sa amin ay amin itong makakayanan. Lord, we are praying all the churches out there who are making your ministry righteously. Biniling po namin ang iyong pagtulong sa kanila, pagkakaisa ang siyang mapuno sana upang may pahayag mas malalim ang iyong mga salita sa mga tao. Hallelujah. I-bless mo ang mga simbang ito at ikaw po ang tumulong sa kanila. Anumang sekta, anumang denominasyon iyan, iyo pong i-bless nawa, Panginoon. We are praying also to our missionaries, Lord God. Lord, these missionaries are giving their life. They are sacrificing their life for you to be they are sacrificing their life for your glory, Lord God, to share your word. Hiniling po namin ang iyong pagproteksyon sa mga missionaries nito. Provide their needs, Lord God. Ikaw ang tumulong sa kanila. Panginoon, ang pamilya ng bawat isa sa amin, hiniling po namin na iyong i-bless din, Panginoon.
Ikaw magproteksyon ng health ng bawat family ng bawat isa sa amin. We are praying also na ikaw ang gumabay sa mga tao na nasa mga kalsada, Lord God. Nagmamasyal-masyal, natutulog sa gilid-gilid. Lord, they are so pity, Lord God, but I know, Lord, that you are there for them. Bless them and give them the nice house to be rest, Lord God. Hallelujah. Praise God, praise God. Maraming salamat, Panginoon. I-protect mo po ang bawat isa sa amin. Ikaw po ang siyang gumabay sa bawat isa sa amin. Let your Holy Spirit protect us, Lord God. Maraming salamat at lahat ng mga panalangin ito ay alam ko na narinig mo na, Panginoon. Lord, we are waiting and we are receiving the goodness of your answer, Lord God. Thank you, Lord. And all this we pray in Jesus' mighty name. Amen. Maraming salamat mga kapatid at alam ko ng bawat isa ay nakiisa sa panalangin na ito. Ating ipagpatuloy na ipanalangin ang mga prayers na ito kahit sa ating ating mga personal devotions at pagtulungan natin ipag-pray pa rin ang mga mas lalong mga missionaries natin. We are praying at ipanalangin natin ang bawat isa. Ganon din na kung kayo ay mayroong prayer request, inuulit ko, pwede kayong mag-text sa 0985-867-8322 0985-867-8322 at atin yang babasahin at ating yang pagtutulong-tulungan na ipanalangin. Maraming salamat mga kapatid at nawa ang salita ng Diyos na ating napainggan ay tumimo sa ating mga puso. God bless everyone. Maraming salamat, Brother Joseph, sa isa na namang salita ng Panginoon na muli ay ibinahagi mo sa bawat isa sa amin o sa iba pang mga nakikinig. Ayan, para po sa mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel po ng CDCM, mangyari lamang po na kayo po ay mag-subscribe sa ating YouTube channel, CDCM Reunited of the Enlightened Ones, kung saan mapapakinggan po ninyo ang aming mga inihandang devotionals, mga awitin na gusto ninyong marinig, kung saan mapapakinggan ninyo lahat ng aming mga programs dito sa aming YouTube channel. Kaya ano pang hinihintay nyo? Subscribe na! At ngayon naman po, ako po ay nagpapasalamat sa mga nakinig at sa mga makakarinig nito. Maraming salamat. Patuloy nyo lamang pong tangkilikin ang mga aral ng Panginoon upang nang sa gayon ay magkaroon tayo palagi ng gabay sa pang-araw-araw nating espiritual. Napakahalaga po na ang aral ng Panginoon ay palagi nating isinasapamuhay at palagi nating ibinabahagi hindi lang sa kamag-anak natin or sa iba pang mga friends natin na talagang sa tingin natin ay down na. Kaya talagang ang salita ng Diyos ay napakayaman. The more na nag-aaral ka, the more na nagsasaliksik ka, the more na matututo ka. Kaya nawa ay huwag tayong magsawa na mag-aral. Huwag tayong magsawa na patuloy na mag-aral at makinig ng kanyang mga salita. Kaya sa lahat po ng mga makakarinig dito, pagtibayin po natin ang ating mga puso upang patuloy tayo na makapag-serve sa ating Panginoon. So, yun. Akin na pong tinatawagan ang ating closing song na walang iba kundi si Sister Generous Burches. At syempre, susundan din po ng panalangin ng ating speaker na walang iba kundi si Brother Joseph Agnad. Hanggang sa muli, mga ka-CDCM, patuloy po nating tangkilikin ang salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong presider, walang iba, kundi si Seychelle Anindian, nagsasabing, God bless everyone at
Patuloy tayong mamuhay ayon sa salita ng Panginoon. Pusong dalisay ang aking nais, nalikain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nalikain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Manalangin tayo. Maraming salamat, Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat pagkat iyon ang sinagot ang aming mga panalangin. We are receiving this prayer, Lord God. Lord, hallelujah. Let your power be on us. Hayaan mo ng aming mga napakinggan ngayong umagang ito na iyong mga salita ay maging tumimo sa aming mga puso. At hayaan mo na ito ay maging gagamitan namin, kalasag armas namin na umarap sa lahat ng mga problemang dumarating sa aming mga buhay. Ikaw ang gumabay at tumulong sa amin at sa maghapong ito, ikaw pang mag-bless sa mga work ng bawat isa at proteksyonan mo po sa pag-alis sa kanilang mga bahay-bahay hanggang sa pagbalik. Maraming salamat, O Diyos, at ikaw ang siyang mapupurihan, ikaw ang siyang maitaas. Maraming salamat, i-bless mo ang salita mong ito namin napainggan at amin nawa itong ma-share din sa ibang mga tao. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. At lahat ng ito ay ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you for viewing. Please subscribe and see you again next activity. God bless.